Kaibigan, purihin ang Diyos sapagkat sama-sama tayong mag-aaral sa salita ng Panginoong Diyos dito sa oras ng pag-aaral. Ang oras na ito ay magbibigay sa atin ng tunay na kaalaman, kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya sikapin mo kaibigan na subaybayan ang talakayin ng bawat isa ating pag-aaral sa oras na ito upang lalo mo pang maunawaan ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang mga viewers natin mula sa Toronto Filipino Church, sa San Jose, California, Norway, sa Cyprus, yan din sa New Zealand, sa Daet, yan din sa Taguig, Tubuan, ganoon din sa Cotabato, sa Banna, sa Palawan, sa Aurora, ganoon din sa Alaminos, sa Valencia City, sa may Paradahan Church, ganoon din sa Agusan, Mandaue, sa Logak, ganoon din sa Balesteros, at si Pastor Gobi bilang presidente sa Samar Mission, at sa buong Luzon, Visayas at Mindanao nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Ganon din sa mga hindi ko pa nabanggit, kaibigan. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section ng ating YouTube at nagbabahagi sa programang ito. At dito namin nalalaman, nakikita na kung saan nakakarating ang programang ito. Ganon din sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay yan sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palakasin ang ating Panginoon Diyos. Ang makakasama natin sa pag-aaral na ito ngayong trimestre, bagong trimestre, mga lalaki ng ating Panginoon Diyos na kanyang hinira. Una dito ay si Pastor Arvin, na siya ang ating Ministerial Secretary at NDRIEL dito sa North Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Buti Pastor Ray, Pastor Jules, at yung pong mga nanonood sa ating ngayon sa Facebook, sa YouTube. At isa lang na pangyari sa ating pag-aaral dito, kasi isa sa mga crew, Pastor Ray, Pastor Jules, ay na mahinga na si Brother James Imperial. Itong recording natin ito, bagamat ito ay may air pa next week, pero pumupugay tayo sa kanya bilang isang crew dito na siya ay one of the key persons behind the scene itong recording natin ito. Kaya lalo na sa asawa kay Sister Lou, maging matibay at sa pananampalataya at sa mga pangyayaring ito ay isa lang ang ating tanging pag-asa, ang ating Panginoon Jesus. At nais ko din pong batiin ang mga kapatid po natin na masugid. Okay, mga kaibigan natin, Pastor Ray. At ito ay, mga kapatid lang ito. Gusto lang kong i-mention yung mga churches kung saan sila galing. Actually, galing sa territory ni Pastor Ray ito sa South. Ito po ay yung mga kapatid natin na taga Naik, Paliparan, Hulugan, Tansa, Gabriela Company, GMA Central, Binakayan, sa Kawit ito, Ciudad Nuevo, at saka Imos Central Church. At kagabi ay mayroon din doon sa lamay ni Ma'am Jade. Nandun din may mga taga-tayob doon sa Pangasinan. Kaganda kayong kailian na imbag Aldawyo. At sana po ay sa ating pag-aaral ng kanyang salita ay magbigay ito ng karanasan natin upang tayo malapit sa ating Panginoong Jesus. Alright, maraming salamat, Pastor Marvin. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay walang iba kundi si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director dito po sa North Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Purihin ang Panginoong Diyos, Pastor Ray at Pastor Marvin. At muli binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng pagkakataon upang sama-samang pag-aralan ng kanyang mga ginintuang salita. At binabati rin natin ang ating mga kapatiran diyan sa Central Pampanga 1 District.
At lahat sila dyan ay nanonood ng ating programa, Pastor Ray, Pastor Marvin, ng Oras ng Pag-aaral. At alam niyo, marami na tayong mga taga-subaybay na kung saan ay kung tayo bumibisita sa mga iglesia, ay sinasabi nila na pabati naman. Pabati naman. Hindi man namin mabating lahat ng mga pangalan, ay nananalangin kami, mga minamahal na mga kapatid, na patuloy kayong manonood. Si Brother Raybert Reyes dyan sa Mexico. Dito rin sa Signal Village Seventh-day Adventist Church sa Taguig. Binabati ko kayong lahat dyan na kung saan ay sila'y talagang involved sa evangelism. Shout out lahat dyan ng mga kapatid natin na nanonood. Sana patuloy kayong manood ng atin pong pinapag-aralan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Alright, maraming salamat, Pastor Jules. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais nating hilingin si Pastor Marvin sa kanyang pangunguna sa isang panalangin. Pastor Marvin? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa panahon na ibinigay niyo sa aming pag-aaral na yung mga salita. At sa aming pong pag-aaral, babaybayin po namin na yung mga salita. Nais po namin na ang banal na Espiritu ang siyang gumabay po sa aming pag-aaral. At malasap po namin ang katotohanan, magbigay ito ng kalakasan sa aming pananampalataya at maihanda po kami sa iyong muling pagdating. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang aralin natin ngayong bagong trimestre ay patungkol sa kahalagahan ng pagpapatuloy na paglago sa ating ugnayan sa ating Panginoong Diyos, ating Panginoong Hesukristo, na ito'y relasyon na higitan ang lahat sapagkat ito'y nakakapekto sa bawat aspeto ng ating buhay. Kabilang ang pamilya, mga desisyon at kinabukasan. Ano man ang iyong pinangangailangan o pinagdadaanan sa buhay sa isang pananampalataya, inaanyahan tayo, kaibigan, na pagnilayan at palalimin ang ating pagkilala sa ating Diyos sa mamagitan ng panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan at pagsasabuhay ng kababaang loob, pananampalataya at pagsisisi sa ating buhay Kristiyano. Bagamat may mga pagsubok at pagkadapa sa ating buhay espiritual, sa ating paglalakbay, hinihikayat tayo, kaibigan, na patuloy na magpatuloy sapagkat hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang banal na Espiritu na iniwan dito ng ating Panginoong Hesus noong siya ay papunta sa langit, na ito'y nagbibigay sa atin ng lakas at patnubay. Kaya ang layunin ng pag-aaral natin ito ngayong linggo ay muling buhayin natin ang ating pag-ibig at pagtatalaga sa ating Panginoong Hesukristo upang lalo tayong makalakad ng matatag kasama niya hanggang sa makamit ang buhay na walang hanggan. Kaya napakabuti ang ating pag-aaralan. At ang unang paksa na ating pag-aaralan ngayong trimestre, kaibigan, ay may pamagat na pagsusuri sa realidad. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Juan 15, versikulo 9. Ito po ang sinasabi, "Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal." Kaya alam mo, kaibigan, buuin natin ang ating leksyon at talakayin natin sa 3 punto. Ang 3 punto ay nagsisimula sa 3 R. Una ay recognize our condition. And then ang pangalawa ay respond Christ's invitation. Ang pangatlo naman ay remain continually in Christ. Ang para sa una ay hingin natin si Pastor Marvin at ipapaliwanag niya kung ano ibig sabihin nitong recognize our condition. Pastor Marvin. Pastor Ray, Pastor Jules, mga kapatid, tayo po ay papasok sa isang trimestre ng pag-aaral. At ito ay growing in relationship with Christ. Yung salitang growing
ay on the process. Hindi man naman natin nakamit, pero on the process yon. Kaya on that growing, titignan natin sa ating pag-aaral, sa ating lesson kung ano yung mga ingredients how to grow. Para sa ganun ay lalago tayo sa ating spiritual na pananampalataya. Kaya ito ngayon ay ang tinitignan natin sa English ay reality check. Yeah. Ano ba yung reality check? Ano bang i-check? Ano ba yung check natin doon? Pero bago mo titignan yung reality check na yan, dapat may diagnosis. Yeah. Ano bang idadiagnose mo para ma-assess mo na ito ba talaga Ang tunay na kondisyon. ng kondisyon? Kasi reality check Ito ay titingnan natin doon sa spiritual condition natin na bilang isang mananampalataya. So, ang pagtitignan natin yung dapat scanner ba yun? Yung idadiagnose yun para makita kung mayroon kang internal bleeding doon sa machine or what. Para at least ma-diagnose mo. Mahirap naman na i-address mo lang yung issue pero hindi mo naman siya ma-diagnose. So kinakailangan i-diagnose natin. Bago tayo punta doon sa we recognize our condition. Merong isang kwento, merong isang pamilya, yung husband and wife, this is prior to the coming of cellphone, nagsusulatan sila. Weekly, nagsulatan, then binabasa nila, and then there come a time na yung communication na-stop. Nung na-stop yung communication, sabi nung babae, binabasa mo pa rin yung aking sulat. Binabasa nga yung sulat nung lalaki. Sabi nung babae, you know my letter, but the problem is, you don't know my heart. Sana Kaya ito yung recognition, ito ay relationship. Relationship between Christ and the believer. Pag wala yung relasyon na yan, mahirap natin kunin yung reality check. What is the relationship? Kasi minsan ang nangyari sa buhay mananampalataya, alam natin yung Bible, we know the Word of God, but we miss yung may akda sa Bible. Kaya ang titignan natin doon, mayroon yung reality check. Kaya pag titignan natin yung ating memory verse, before we dig deeper onto this one, pag titignan natin yung memory verse, mayroong challenge doon Ang challenge doon ay abide. Yung abiding. Nanatili. Then, pag nanatili ka sa Panginoon at you abide, para bang para bang mayroon kang checklist ba yun? I-check mo yan. I-check mo yung condition mo. Yung condition mo. Bakit yan? Ito ay hindi ibig sabihin na we are out of in relationship of God. Kasi ito po ang condition natin. Ito po ay bago natin titingnan yung mga ibang verse ito. Tingnan po natin doon sa Jeremiah 17:9 na ito po ay ano ba yung condition? What is the condition of the person that we need to recognize? Ano bang sabi doon sa Jeremiah 17:9 and 10? Ano bang sabi doon? Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Tingnan natin yung condition natin. Yung condition natin that we need to recognize. Anong sabi doon ni Jeremias? Ang sabi doon, the heart is deceitful.
Ibig sabihin noon, ito yung puso ko, ito yung puso ninyo, ito yung puso ng bawat isa sa atin. It is deceitful. Then, Mandaray. we need to, yun ang i-recognize natin na human depravity, Mm. na ito yung nilalaman ng ating puso. Mm. Na we can hide. I can hide, you can hide, we can hide. Pero ang sabi doon sa verse 10, I, the Lord, search the heart. Now, the first one is, we need to recognize that we are sinful. Mm. We need the heart surgery. And the heart surgery, magagaling lang yan sa ating Panginoong Yesus. Kasi pag hindi natin in-recognize, kasi yung unang outline natin, the moment that we don't recognize our condition, that's the human reality. The moment that we don't recognize our human condition, na yung puso natin ay deceitful, then the great physician, Mm. hindi siya makapag-describe ng medicine. Gamot. Kaya ito yung isang reality na kinakailangan na i-check natin, that our heart is deceitful. Pero ang Panginoon, ang sabi doon, I search the heart. I search not only the heart, in the mind. O sabi doon, to give every man according to his ways. Kaya ito po yung isang bagay na nakita natin dito as a reality check. We need to recognize our heart condition. Napakaganda yung binanggit ni Pastor Marvin, Pastor Ray, na kung saan ay dapat makita kung ano yung totoong kalagayan ng bawat isa sa atin. Kasi kung minsan tayo ay nagsasabi, ako'y nasa pananampalataya, hindi naman pala. Kanya't napakahalaga na ating tingnan kasi sa banal na kasulatan dito sa ating pinapag-aralan ngayon sa aklat ng Apokalipsis 3:14. Pakibasa nga, Pastor Ray, kung anong binabanggit diyan. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Amen, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Okay, binabanggit diyan na ang ating Panginoong Hesus ay siyang saksing tapat. Hindi siya nagsisinungaling, kundi nagsasalita siya ng diretsahan. Sa iglesia ng Laodicea ay binabanggit niya diyan kung ano yung totoong kalagayan, na kung saan ay nilalarawan na hindi mainit, hindi malamig, kundi malahininga. Ito yung sinasabi ni Pastor Marvin kanina, na kailangan malaman kung ano talagang totoong kalagayan. Kasi yung puso, kung ikaw nagsasabi, hindi tapat yung sasabihin mo, hindi totoo yung sasabihin mo. Pero kung ang doktor magsabi, kung meron kang spiritual check, ang Panginoong Hesus, siyang tapat at hindi siya nagsisinungaling. At binabanggit dito yung totoong kalagayan ng iglesia ng Laodicea, na kung saan, kung ating babasahin sa Review and Herald ay sinasabi, the message to the Laodicean church reveals our condition as a people. So, kung ano yung mensahe, yung sulat sa Laodicea na kalagayan nila, ito rin yung kalagayan ng iglesia ngayon. Yung remnant church, na kung saan ay binabanggit yung kalagayan na sa verses 15, 16, and 17. Binabanggit dito yung totoong kalagayan na sinasabi na siya ay lukewarm, malahininga. Siya ay aba, maralita, dukha, at bulag. Ganon din siya ay hubad. Kung ating titignan, itong mga kalagayang ito ay nakita sa iglesia ng Laodicea, at ngayon din, ganon din ang ating kalagayan ngayon bilang isang mananampalataya kapag titingnan tayo ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang Panginoon, sabi dito, ay hindi nagsisinungaling. Ang napakaganda rito ay sa ating pananaw, ang pakiramdam ng bawat isa sa atin ay
wala tayong kailangan. Ngunit binabanggit mula rito sa talata na merong tatlong choices eh. Una, ialay mo sa Panginoon ang iyong buong puso o kaya hindi na lang. At ayaw kasi ng ating Panginoong Diyos yung pangatlo na tayo maging malahininga. Tayo'y maglingkod ng buong puso o hindi na lang. Yun yung mas maganda kaysa doon sa pangatlo na tayo ay malahininga. Dahil kapag malahininga ka, I will spew you out. I will vomit you. Yun yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. At merong tatlong nais ng Panginoon na kung saan ay makita dito sa atin pong kalagayan. Una ay nais niya na tayong takpan ng kanyang ganap na damit ng katwiran. Yung sinasabi natin na garments, white garments of Christ righteousness. Pangalawa, nais ng ating Panginoong Diyos na kung saan ay tayo ay bumili ng kanyang ginto. Ito yung sinasabi natin na pure faith. Yung genuine faith na kung saan ito sana yung tunay na faith na makikita sa atin. At pangatlo, nais ng Panginoong Diyos na kung saan ay tayo sana ay makakita, buksan ang ating mata upang makakita ng katotohanan. Yung outline na nakalagay, Pastor Marvin, Pastor Ray, ay recognize. Kung minsan, ginagamit ito doon sa mata na kapag yung tao ay hindi na masyadong nakakakita, I don't recognize you, I can't recognize you. So hindi na siya masyadong nakakakita. Kanyang Panginoon, yung counsel niya sa verse 18, anong sinasabi dyan sa verse 18, Pastor Ray, ng chapter 3? Pinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran at ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Yan yung counsel ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Nung tiningnan niya tayo, yung totoong kalagayan, deceitful talaga yung puso na binabanggit ni Pastor Marvin kanina. Ngunit nung dinayagnos tayo ng Panginoon, yan ang nakita niya. Kanya nagbigay siya ng counsel sa bawat isa sa atin na dapat nating gawin upang tayo ay magiging kaaya-aya. Yung ugnayan natin sa Panginoong Diyos ay maganda. Napakaganda ang unang punto, kaibigan, na kinakailangan na alamin ang ating tunay na spiritual na kalagayan upang meron tayong lakas na humingi ng kung anumang mga kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya Pastor Ray, ito, itingnan natin, ito yung Laodicean condition eh. Yung diagnosis, it's only coming from the Word of God. Kasi yun, without the Word of God to diagnose our condition, then the problem is, we misdiagnose. Kasi minsan, ang nangyayari yon ay, pag the moment na diniagnose ko yung aking sarili, ang lalabasan niya ay mas holy ako kaysa sa'yo. Ito yung Laodicean condition. Na sabi wala, mas santa ako sa'yo. Because the diagnosis ay where it's coming from ourselves. Ang problem doon, kaya doon sa Laodicean Church, doon sa appeal ng Panginoon, ay I stand at the door of your heart. Inumpisa natin kanina na ito yung condition, deceitful all things. Tapos si Pastor Jules, sinif niya doon sa Laodicean condition, na which is itong kabuuan na condition ng iglesia. Because the problem now is we diagnose ourselves. Kaya hindi yung diagnosis ng Panginoon. Yun ang problem natin. Now, that's why the moment that
yung condition natin, we need to have dependence from God. Kaya yung appeal niya doon sa 20 ay, I'm knocking, let me come in. Nga. Kaya paidulutan po natin ang Panginoon ang siyang pumasok sa atin para sa ganon, we will have the reality check. Oo. Sa tama yun sa totoo nga lang ang sinabi na niya dito, Pastor Jules, Pastor Marvin, na tayo ay maligamgam o mahalin ng hinga. Hindi tayo mainit, hindi naman tayo malamig. So mandaraya talaga tayo. Kaya kailangan natin ang Kristo sa ating buhay. Yung sinasabi mo na bumili tayo ng gold o kaya ginto na pananampalatayang tunay at mga iba pa na sinasabi. Alright, maraming salamat. Sa unang punto, mga kapatid, kailangan alamin mo ang kondisyon at ang kondisyon mo na sinabi ng banal na kasulatan ay maligamgam, malahininga, mandaraya, makasalanan. Kaya kailangan mo si Kristo sa iyong buhay, kapatid. Ang pangalawa, ito na, ang sagot. Kundi ito is respond. Kanina ay recognize, ibig sabihin ay kilalanin ang kondisyon. Ang pangalawa ay respond. Christ's invitation. Tumugon tayo sa imbitasyon ng ating Panginoong Yesus. Pastor Marvin, ano ibig sabihin nito? Maganda ito eh. Kanina, pinapakita sa akin na we need to recognize. Yung reality check, Pastor Ray. Ngayon naman, ay how do we answer? How we do answer to that condition? Now, paano natin makita yung aking sarili, yung sarili natin na tayo nga ay nagkulang. Because the moment na hindi natin makita doon, it's hard to respond with the invitation. Tres. Hindi mo pag-interesan yun. Now, sabi po ni James, na titignan natin dito 1:23 to 25. Anong sabi diyan? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita ay hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis, at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit, ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Pag tignan natin, maganda ito eh, itong si James. Kanyang binabaybay yung practical na application ng isang mananampalataya. Bago tayo pupunta doon sa Revelation, si James, anong sabi niya doon? Ay pinapakinggan mo naman, pero hindi ka doer. Yun ang mahirap doon eh. Kaya kinakailangan, the moment that we respond to the invitation, magiging doer tayo, hindi lang siya hearer. Kasi ang sabi doon, para bang yung salamin, gumawa siya ng illustration eh. Ito yung salamin, ano makikita mo sa salamin? Mukha. Siyempre, kamukha mo. Kamukha ko. Meron naman, pag tumingin ka sa salamin, hindi mo kamukha. Ibang may mukha. Ibang may mukha, nila natin. Pero pag tumingin ka sa salamin, ay yung salamin, which is pag tinan mo yung what is the law, no, yung salamin, nagtuturo na ikaw ang may kasalanan. Mayroon kang kasalanan, Pero hindi yung salamin lang naglilinis yan. Anong gagawin mo? Totoo sa Panginoon. Pupunta ka sa Panginoon na siya ang maglilinis sa iyong filthiness. Yun sana yung ating analogy doon sa pag-respond doon sa invitation. Yung invitation ng Panginoon, sabi niya, alika, lilinisan kita. You need forgiveness. You need grace. Halika, lilinisan kita. Siya na ang nagbo-volunteer. Minsan, ang nangyayari, ayaw nating palinis eh. Diba? Yun yung invitation ng Panginoon. Ang invitation ng Panginoon na halika. So, on the human part, ay minsan, ang Panginoon, nire-rebuke tayo.
Ano ba ang nire-rebuke sa Tagalog? Saway. Saway. Sinasaway tayo ng Panginoon eh. Saan umaango yung pagsaway ng Panginoon? Walang iba sa banal na kasulatan. Yeah, dapat we need to recognize that one na pag sinaway tayo, that is an invitation for us to be transformed by the grace of God. Yeah, at pag sinaway ka, ito kasalanan ito, then again, yun yung invitation ng Panginoon na kung saan tayo ay hinili ng Panginoon na halika. Ito yung reality check. Ito yung reality check. Kinakailangan ito yung salamin, reality check yan. Kasi minsan, masakit pag ang Panginoon ay nag-check sa atin. Kasi ayaw natin eh. Di ba? Minsan, tayo nga, pag criticize, pinag-titismisan ka, masakit eh. Di ba? Pero, lalo na pag yung sinasabi nila ay totoo, yun ang reality check. Ang Panginoon, ganyan din. Sabi na, this is the reality check. Ito yung invitation ko sa'yo for you to be transformed. Kaya nga, doon sa pagbalikan natin, huli kanina doon sa invitation ng Panginoon doon sa Revelation, sabi niya, I'm here standing at the door of your heart. Ayaw niya na persayin na papasok siya eh. Ayaw na persayin yun. Ang gusto ng Panginoon, in a reality check, siya mismo yung papasok. Yung bang hindi ka napipilitan na imbitahin siya. Kasi pag napipilitan ka, hindi ka rin masaya. Di ba? Hindi ka masaya yun eh. O kaya, May kusa. pag yung invitation ng Panginoon ay you open your heart, you open your mind, that the invitation will be initiated sa ating buhay, then that's the time that God can change us. Then in the list of the reality check, yun, natanggal na. At least nakita ko yung aking condition bilang isang mananampalataya. Palagi, Pastor Marvin, na ako sinasabihan na pupunta sa doktor para magamot sana yung aking sakit. Minsan ay Ano bang sakit mo? ayaw ko. Kasi ang nasa isipan ko ay gagaling din yan na Juan. Pero yung palang sugat, kapag ito ay hahawakan mo, masakit talaga. Pero kailangan, kasi kung hindi hawakan ng manggagamot, ay hindi ka magagaling sa iyong sakit. So, yung pagsaway ng Panginoong Diyos na sinabi ni Pastor Marvin kanina, masakit talaga. Kahit ang tao, sabi niya kanina, kapag sinasaway ka, masakit talaga. Kahit yung pagsaway ng Panginoon ay masakit yon, pero kailangan ng bawat isa sa atin. Yun yung sinasabi dito eh. Kung bakit tayo sinasaway ng Panginoong Diyos, dahil mahal tayo ng Panginoon. Yung sabi dito, Christ's rebuke and discipline are presented not as a sign of rejection, but as an evidence of inclusion. Kagaya ng isang parents, kung bakit kinokorek, sinasaway ang mga anak, dahil mahal niya ang anak niya. Ayaw niya na mapariwala, ayaw niya na mapunta sa ibang direksyon. Ito yung dahilan kung bakit sinasaway tayo ng ating Panginoon. At ano ba talaga yung mali sa atin? Bakit tayo sinasaway ng ating Panginoong Diyos? Ang sinasabi dito sa ating leksyon ay iniisip natin na tayo ay mayaman. Iniisip natin na tayo ay walang kailangan. So sa verse 17, chapter 3 ng Apokalipsis 3 verse 17, ano binabanggit dyan, Pastor Ray? Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Yan yung katotohanan kung bakit tayo sinasaway ng ating Panginoong Diyos. Na kung minsan naisip natin ay nasa magandang kalagayan pa rin ako, pero hindi naman maganda yung kalagayan. So yung rebuke ng Panginoong Diyos ay dahil iniibig tayo ng ating Panginoong Diyos.
At hindi lang yan, merong kasamang invitation yung kanyang rebuking. Hindi lang tayo sinaway, kundi nagbigay pa siya ng solusyon sa ating problema, sa ating problemang kalagayan natin. At ito yung masusumpungan natin sa verse 20 at 22, 21, verse 20 and 21 ng chapter 3. Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. 21. Ang magtagumpay ay pagkakaluban ko na umupong kasama ko sa aking trono. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono. Okay, dito ay binabanggit yung salitang dine with him, yung promise na kakain kasama ang ating Panginoong Diyos. It refers to the main evening meal of the day, na kung saan ito'y sinasabi na kapag kasi nakikikain ka, may kwentuhan, dito na bubuo yung relasyon eh. Tumitibay. Tumitibay yung relasyon. Kanya ito yung palaging ginagawa ni Pastor Marvin eh. Na marami siyang kaibigan dito sa loob dahil kung pakain at pakain, kaya kwentuhan kayo, ay talagang titibay ang inyong relasyon. Yun yung sinasabi, binabanggit dito. Why? Because still, the best way to a man's heart is his stomach. Kung pinakain mo yung tao, ay talagang magiging kaibigan mo. At yung sinasabi dito ng mga scholars, tinitignan nila ito bilang isang proleptic or anticipatory. Yung reference nito, yung marriage supper to the Lamb, suggesting that present repentance leads to eternal fellowship sa ating Panginoong Diyos. So, napakaganda yung gusto ng Panginoon na ugnayan, mas malapit na ugnayan. Pangalawa, meron siyang invitation dito na kapag tanggapin natin siya, ang sabi niya, tayo rin ay magtagumpay na kagaya ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ay nagtagumpay sa kasalanan. Ganon din tayo, mga minamahal na mga kapatid, ay meron tayong kapangyarihan na magtagumpay sa mga kasalanan, sa ating mga kahinaan, dahil ang Panginoon mismo ay ginawa na niya sa atin ito. Ito yung pangako ng ating Panginoong Diyos na ang pakikipaglaban natin sa kasalanan, nangako siya na tayo ay tutulungan niya dahil ito ay naranasan na niya na nagtagumpay. So ito yung binabanggit dito na invitation ng ating Panginoon. Kaya, Pastor Joris, sundin mo yun, yung victory. Ano ba yung ikakangker doon? Oo. Yung may kalaban ba na para bang sa US at saka sa Iraq na mayroon kang kakangker? Yan. Ang ikakangker natin ay yung ating sarili. Yeah. Kasi ang sabi doon sa verse 21 na binasa kanina, ang sabi doon, to him who overcomes. Mayroon siyang condition eh. Anong yung overcome? Yung sarili. Yung sarili. Kasi yun, kanina, pag nakita sa kanan natin, the human heart is deceitful in all things. And lukewarm. Yun ang mga condition dito eh. Then, yung invitation ng Panginoon ay, come on, you buy. You buy. You see yourself. You see my diagnosis. Ito yung kakulangan mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, kaya ang sabi na doon ay, to those who overcome, then ano ang gantimpala yung nag-overcome doon sa verse 21 ng chapter 3 ng Revelation. Ang sabi doon, I will grant to sit with me on my throne. Di ba? Ito yung gantimpala doon sa nagwagi, doon sa kanilang kasalanan. And I also overcame and sat down with my Father
on His throne. Ibig sabihin nun, pag nakita natin, na-conquer yung sarili, sabi ng Panginoon, I already conquered for you. At naranasan ko ang nagwagi, ako naman ang magbibigay sa inyo ng victory. Kaya yung invitation na yan ay we need only to accept wholeheartedly. Pero the moment na hindi mo tanggapin yun wholeheartedly, at ang gusto mong maghari ay ikaw pa rin, then there's no remedy. Yun yung tinatawag na I will vomit you. Isusuka ka. Isusuka ka. Yung ayaw, madali lang ito, mga minamalang batid yung ayaw pahintulutan ang sarili na ikangker ng Panginoon. At magdidepende pa rin sa kanilang karunungan, yung magdepende pa rin doon sa kanilang ability. At ayaw i-recognize yung dependency sa Panginoon. Yun yung sinasabi na I will spew you out of my mouth. Napakaganda. Papunta na tayo sa pangatlong punto, kaibigan. Unang-una, yung recognize, kailangan natin ito sa ating paglago na alamin kung ano ang ating kondisyon. Ang sinabi dito ay, ikaw ay maligamgam. Pagkatapos na alamin mo ang kondisyon mo, tanggapin mo yan para ang imbitasyon ng Panginoong Hesus, tanggapin mo upang sa ganun ay magkaroon ka ng kapangyarihan. Mapatibay ang iyong pananampalataya. Ngayon, ang pangatlo ay napaganda. Konektado din ito sa una at pangalawa. Remain continually in Christ. Magiging manatili tayong patuloy kay Kristo pagkatapos na tinanggap natin siya ang kanyang imbitasyon. Ano ibig sabihin, Pastor Marvin, pangatlong punto? Maganda ito yung salitang remain continually. Pwede pala na mag-remain ka na hindi continuous. Okay. Napuputol yung pag-remain mo. Pero ito, yung continually in Christ. Now, maganda ito pinag-aralan natin Kanina tinignan natin doon sa Revelation na ito ay inakda ni John. Ngayon naman, tignan natin yung kanyang isang sulat na inakda din doon sa John mismo, doon sa John 15. Tingnan natin John 15, 1-2, then punta tayo doon sa 5. Anong sabi doon? Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung ako'y hiwalay sa akin, kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Now, ito yung analogy ng abiding. Anong sabi doon sa sino yung true vine? Ang ating Panginoon Jesus. Then sino yung mga branch? Tayo. Tayo. Ay anong ginagawa doon sa branch? Let's talk in the practical way. Anong ginagawa doon sa branch na hindi namumunga? Ito yung masakit yung hindi namumunga ay anong ginagawa? Inaalis niya. Pinuputol niya. Ito yung tao na ayaw umabide sa ating Panginoon. Ayaw manatili. Ito yung ayaw manatili. Doon naman sa gustong manatili, anong ginagawa niya? Para magkaroon ng maraming bunga. Pinupuro niya para magkabunga. Karoon ng bunga. Ang maganda doon bilang isang mananampalataya, we need also some pruning to remain in Christ. Ano ba yung dapat putulin doon? Yung unforgiving spirit, pinuputol yun. Pero minsan masakit yun. Gusto mong bumawi. Yung selfish attitude, pinupurun yun.
Kasi pag meron kang selfish attitude, ang iniisip mo lang yung sarili mo. Hindi ka pwedeng mag-abide sa Panginoon. Di ba? Na, marami tayong ilalagay doon na listahan. Pero sabi ng Panginoon, reality check. Yung reality check. If you abide in me, sabi ng Panginoon, you need to be pruned. Bakit kinakailangan ng pruning? Para magkaroon kayo ng bunga. Pag na-prune yung selfishness, tanggal yon at dinagyan ng ibang sanga, Ayun. green enough ng ibang sanga, then yung selfish attitude noon, ang lalabas noon ay maging giving ka. Yung unforgiving, pag na-prune yun, at tumubo ang isang sanga doon, the unforgiving spirit will become forgiving and loving. Yan. Kaya, pero, paano mangyari yon? Ang pangyari lang doon sa verse 5 na binasa kanina, ano ang sabi doon? If you abide. It's the abiding, kasi yung ating outline doon na remain continually in Christ, it's the abiding in Christ that gives transformation. Ay, itong pangatlo na atin pinag-uusapan ay napakahalaga. Tinitingnan ko yung salitang manatili dito sa chapter 15 verses 1 to 11 ay 10 beses na binanggit. Kanya't napakahalaga na pinupunto rito yung pananatili natin sa ating Panginoong Diyos dahil ito yung sinasabi dito na kung saan ay ang isang tao na manatili sa Kanya ay may practical na kahulugan ito sa kanyang buhay. Dahil kagaya ng sinabi ni Pastor Marvin kanina na si Jesus ang puno ng ubas, tayo naman yung sanga at bilang bunga ng ating pananatili at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, tayo naman ay magbubunga. Yun yung sinasabi niya. So, wala talagang magbunga kung it was severed from the branch. Kung naputol mula sa sanga, hindi talaga ito magbubunga. Ang mangyayari dito, it will withered. Ito magangon, malanta na kapag ito ay maputol mula sa kanyang sanga, mula sa connection niya sa ating Panginoon. So napakahalaga itong sinasabi na pananatili sa ating Panginoong Diyos. At yung bunga nito na sinasabi kapag tayo magbubunga, may binanggit kanina si Pastor Marvin kasi kapag natanggal na yung unforgiving spirit, yung darating at magiging bunga mo ay yung giving spirit. May fruits of Christian character na makikita rito kung saan ay binabanggit din ni Apostol Pablo sa Galacia 5:22 at 23. Ano yung mga bunga ng banal na espiritu? Ay naandon yung bunga. Kapag tayo'y mananatili sa ating Panginoong Hesus, yun yung mga bunga na kung saan ay makikita sa ating buhay. At hindi lang yan, yung bunga na fruits of Christian witnessing, tayo'y makikibahagi sa pagsasaksi sa ating Panginoong Diyos. May mga bunga tayo talaga. Ang isang tao na nakikibahagi sa pagsasaksi, magkakaroon talaga yan ng bunga. May bunga talaga. Kasi kung wala kang bunga, hindi ka makikibahagi na natili sa Panginoon, puputulin ka. Sabi sa Last Day Events 282, paragraph 3, there will be no one enter heaven with a starless crown. So, the stars there, so to speak, are the souls you ushered in to the feet of the cross of Jesus Christ. So, yun yung mga bunga. Kanya meron ninaawit tayo, will there be any stars in my crown? So, kung meron, ay bigyan tayo ng gantimpala ng Panginoon. Kung wala, puputulin tayo. We will be severed from the branch. Alright, napakaganda ang ating pinapag-aralan, kaibigan. Kaya lang ay ang oras ay malapit na tayong matapos. Kaya napakaganda, kaibigan. Maaari bang suriin muna ngayon ang realidad at katayuan mo sa ating Panginoong Hesus upang magkaroon ka ng
pag-asa na lumago sa iyong buhay, Kristiyano. Ano kaya ang spiritual na kalagayan mo ngayon? Ikaw ba'y mainit, malamig, o maligamgam? Sapagkat ang mga mananampalataya na inilarawan sa Apokalipsis 3 ay isang kalagayan kung saan iniisip mo na minsan ikaw ay malakas sa espiritu. Ngunit sa katotohanan ay walang laman ang ugnayan mo. Hindi ka nagbabasa, hindi ka nananalangin. Wala sa isip mo ang Panginoong Hesus. Kaya ang sarili mo lang lahat ay kakayanan, kayang-kaya mo. Kahit wala si Kristo, kaya ikaw ay hiwalay kay Kristo. Ngunit kung ikaw ay mananampalataya, tunay, at ang iyong buhay ay nakasalalay sa ating Panginoong Hesus, ito ay magdudulot ng panibagong buhay. Hindi yung panibagong bago-bagong iba-iba na ang ugnayan ay minsan ay paminsan-minsan lamang o hindi na sinasadya ang pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos at hindi inaalagaan na manatili ang iyong relasyon sa ating Panginoong Yesus. Kaya ang ugat ng problema, ng kakulangan, ay hindi sa kaalaman, kundi sa tunay na koneksyon ng puso mo at pagdedepende sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dahil dito, nagiging bulag ang mga tao sa kanyang buhay, sa kanyang pangangailangan sa Panginoong Diyos at sa pangangailangan ng direksyon ng Banal na Espiritu. Ngunit, sa kanyang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, tumawag tayo sa kanya at magsisi sapagkat nag-aalok siya ng panunumbalik. Inaanyahan tayo na siya ay buksan natin ang ating puso at bumalik tayo sa kanya, makisalo tayo, manatili tayo sa kanya sa kipagrelasyon sapagkat ang pananatili sa pananampalataya ay magbubunga ng marami. Meron tayong kasiyahan, kagalakan, pag-asa ng kaligtasan ay may mga bunga ng pagsasaksi, bunga ng mga taong pagmimisyon ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya sa ating pagtatapos, kaibigan, ay makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos niyan ay hingin natin si Pastor Jules sa kanyang pananalangin. Kilala mo ba siya na ang ngalan ay Jesus? O alam mo lamang ang tungkol sa kanya? May isang kasaysayan ng sangkatauhan. Ilan lamang ang siyang nakakaalam. Siyang buhay na walang hanggan na dapat makilala sa makatuwid bagay si Jesucristo. Tatawaging anak ng Diyos ang tumanggap sa Kanya na siyang sumasampalataya sa ngalan niya. Makakausap mo siya sa isang panalangin. Tunay kang tutugunan kung ito'y taimtim. Maaari kang lumapit, sa kanya ka kumapit, sapagkat siya ang Diyos ng pag-ibig. Siyang buhay na walang hanggan na dapat
Bayan manalangin. Panginoon, salamat po sa kaalaman ninyo pong ipinakita sa amin pong pag-aaral ng mga inyong ginuntuang salita. Tulungan kami, O Diyos, na makita ang totoo naming kalagayan upang kami ay lalapit sa inyo na kung saan kayo lamang, O Diyos, ang nakapagbibigay sa amin ng pagpapanumbalik ng aming lakas sa pananampalataya. Aming hinihiling sa inyo na pagpalain ang inyong mga anak na nanonood at nakinig sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Magpatuloy nawa ng inyong mga salita ang siyang gagabay sa amin habang kami nabubuhay sa makasalanang sanlibutan ito. Dahil ito pong aming hiling sa matamis na pangalan naming Panginoong Jesucristo. Amen. Alright, maraming salamat kaibigan sa patuloy mong pagsusubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos.